Maayong gabi dahil usab sa tanan. Amen. Ni adeta ug niapod mi aron makigduyog pod sa isub-anan sa lumasag o Bulando family. Kami mga Kristohanon sa wala pa nakailan namo. Kristohanon mi mga magtotoo mi nining dakbayan syudad sa Oroqueta. Ug niami karon para makigduyog pod usab sa pamilya o guban ninyo mga higala. Amen. Before ko mo start mga igsoon, mga higala, kinsa may nagpangidaron o 25 paubos ani? Duna ba? Duna. Mga igsoon. How about katong 26 hangtod 50s? Good. Amen. Praise the Lord. How about 51 and up? Naagyapon. Is namulong siya. Labi na gyud sa basahon ini kapitulo sa 3:11 nga ang tanang butang gyud gitugtan sa Ginoo ug duna gyud sila'y panahon. Bisan pa sa Hebrehanon mga igsoon, mga higala, gitugtan gihapon sa Ginoo nga ang tao muabot gyud sa iyang utlanan. Mo nang musugot gyud ta, bisan pag di ta musugot, muabot gyud ta sa atong utlanan. Amen. Pero dunay mga butang nga ug atong nadawat mga igsoon, mga higala, mulungtad ni siya mga igsoon. Praise the Lord. Mao bitaw nga ang salmista na mulong siya. Labi na gyud sa basahon sa Salmo 90 nga ang atong mga adlaw daw kuno, the days of our years are 70 years. Amen. Kinsa ay nagpangidaron diri og 70 mga higala. Amen. Naginaot ta maubot kita na. Unya kuno, if or by because of the strength 80 years. So, mabot og 80 mga igsoon. Kung atong paon ng average anang duha mga igsoon, i-add na to na, then divide 2, naagib na sa 75. Amen. Unya, kung atong tanawon mga igsoon, ang Panginoon sa atong igsoon nga ming pahulay, wala din siya nakasakat pa sa sakto nga edad nga gibutang sa Biblia mga igsoon, average age mga igsoon. Pero kining igsoon nagkinabuhi ni nga dunay Kristo. Duna siya'y nadawat nga naginaot po dun tako nga inyo pod ning nadawat mga igsoon, mga higala. Amen. Muna nga sa versikulo 12 niingon ang salmista, teach us then to number our days. So, kung nangidad ka og butang na to 75, kung ato na siyang subayon yun may igsoon, dunay tulo katag 25 ana, right? Unang 25, ikaduhang 25, o ikatulong 25. So, sama ba pananglit kay Moses nga sa iyang pangidaron may igsoon, pilay edad ni Moses may igsoon? Niabot siya 120. Unya, kung ato ning i-divide 3, dunay tulo katag 40. Unya sa iyang pagkinabuhi, kining tulo ka 40 sa iyang kinabuhi may igsoon, nabahin kini hangtod nahimo siyang galamiton sa Ginoo. Ang importante kayo may igsoon, ang unang 25 sa atong kinabuhi. Sa unang 25 sa atong kinabuhi, giunsa ka nato paggasto ang atong mga adlaw. Unang sa salmista niingon gyud nga, teach us then how to number our days. Giunsa ka nato paggasto ang atong unang 25 may igsoon. Di ko maglipod-lipod 34 naman ko. No? Sa unang 25 may igsoon sa akong kinabuhi, nagdayeg ko sa Ginoo. Kay unang 25 sa akong kinabuhi, nadawat nako ang Kristo. Nadawat nako ang Ginoo. Monang ang basahon bisan pa sa Henesis may igsoon, nagbuhat gyud ang Ginoo og sama niya
aron gyud makabalo kining sama niya kung unsa ang purpose sa iyang sa Ginoo, sa iyang maker. Kung atong tanawon may igsoon sa Biblia, ang Ginoo dako kay siya. Pero ang Ginoo di nagtinguha di ay nga mo balay sa atong kasing-kasing. Nagtinguha siya nga makabaton siya og proper vessels. Karabang angayan nga sudlanan niya may igsoon. Kanang proper vessel gani, buot pasabot kung sudlanan ka og coke, basiyo ka sa coke, di ka pwede sudlag ubang butang, kundi coke ra gyud. In like manner, kung sudlanan ka sa Dios, dili ginunta ka sudlanan sa mga butang sa kalibutan o ubang butang gawas sa Dios mismo. Mga igsoon, mga higala, sa unang Tesalonica 5:23, ang Biblia nagpakita kanato nga ang tao di ay tripartite being. Unsa man ang tripartite being? But pasabot nga ang tao di ay dunay tulo ka bahin. Unsay unang bahin sa tao? Ningon ang unang Tesalonica, that may your spirit, your soul, and body be preserved complete. Kung atong tanawon mga igsoon sa basahon, dunay tulo ka bahin nga iyag yung gi-emphasize ug mayo iyag yung gihatagag hibugaton. Kung atong basahon sa Proverbio 20 kapitulo 7, kining espiritu sa tao lamparahan kini ni Jehova. Tama? Unya, kung basahon nato ang Ecclesiastes maison, kining espiritu sa tao dunay gipakasama kini og eternidad. Kumbaga, eternidad kini sa Ginoo nga naa sa sulod sa tao. Pero duna pa'y mas labaw ana maison. Mas labaw kaayo o mas gihatagag hibugaton sa Ginoo. Sa basahon sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 22, ang Ginoo buot niyang mubalay sa atong kasing-kasing. Mo nang kung nagtinguha mo maigsoon nga malangit, medyo layo na yun. Layo na kayo na. Kung nagtinguha nga matagusa ka natong malangit, unya ang Ginoo nagtinguha nga mubalay sa espiritu sa tao, sukway ra kayo sa iyang plano mga igsoon, right? Mga higala, ang Ginoo buot siya mubalay sa tao. Kay ang tao dunay tulo ka bahin. Unya kining tulo ka bahin gi-design sa Ginoo. Una ang atong physical nga lawas. Ang atong physical nga lawas dunay kapasidad nga musulod sa tanang mga physical nga butang. Kay kini nalangkob man sa physiological realm. Kumbaga, kay physical nga butang man, kinahanglan proper organ para mukontak, musubstantiate sa tanang mga physical nga butang. Unya, dunay usa ka sulod nung bahin ang atong kalag. Kining kalag, duna po ni tulo ka bahin. Duna ni huna-huna, pagbati o pagbuot. Huna-huna na to, mo na makahuna-huna ta, no? Makamemorya ta, matudluan ta, kay doon na tay huna-huna. Pagbati, mahigugma ta, mahiubos ta, malipay ta. O ang atong pagbuot, magbuot ta. Kung moto ba ta karon sa namulong o kung dili. Kung dawaton ba nato si Kristo o kung dili. Kung sundon ba nato ang iyang pulong o dili. Doon na tay pagbuot maigsoon. Praise the Lord. Ang Ginoo nagbuhat gyud og sama sa iyang dagway. Kining tao nga iyang binuhat mga higala mga igsoon, duna ni siya'y kapasidad. Unya, ang ingon sa Juan, nga kung buotang musimba kaniya, nagkinahanglan tag proper organ para mukunta kaniya. Kung atong tukiyon mga igsoon ng Juan, ang Ginoo nato espiritu. Busa, ang proper organ nga mukunta kaniya, ang proper organ nga angay kaniya maigsoon, mausab ang espiritu sa tao. Mo na sister, brother, ang naka-espesyal ka nato, dili kay ang atong lawas, kung dili ang atong espiritu sa sulod. Kining espiritu nato, sumala gyud ni. Sumala gyud ni sa iyang kabubuton aron ang tao musulod gyud og Dios. Mahimo siyang kasudlan sa iyang creator. Mao na sa unang pagbuhat sa Ginoo, unang pagbuhat, unang adlaw, niingon siya. After niya nabuhat, niingon siya og very good. Ikaduhang adlaw, niingon siya very good. Ikatulo, ikaupat, very good.
Pero sa ikaunom kaadlaw sa paglalang sa tao, niingon na gyud siya, very good. Niingon na gyud siya, oh, very good. So, good ito, dili ito very good ay. Ang ikaunom adlaw, very good na iyang gingon. Sa iyang pagbuhat sa tao, doon na siya nabuhat nga sama niya maigsoon mahigala. Mauna nga ang tao, doon na gyud siya kabubuton unta nga musulod og Dios. Pero kay doon na manggoy kining samukhan kayo maigsoon, dilinlang ang tao. Unya sa paglinlan niya sa tao, nahulog ang tao sa iyang mga litag. Una, pag nadaot sa sala ang tao. Nadaot sa sala ang iyang espiritu, iyang lawas, bisan pa ang iyang kalag maigsoon. Unya, akong tagag hibugaton ang espiritu sa tao maigsoon. Ang giingon sa Efeso maigsoon, nga kining espiritu na anal ang iyang function maigsoon. Duna ni siya function nga musulod og Dios, pero kay nakasulod man una ang kaaway maigsoon, iyahang kining elemento aning espiritu maigsoon na anal ang iyang function nga musulod og Dios. Mao nay dako kayong problema sa tao. Ang problema sa tao, dili niya kaya luwason ang iyang kaugalingon tungod kay makasasala siya. Ikaduha, siya nga tao, gamay kaayo siya, unya lisod kayo niya i-contain ang iyang creator nga dako kayo. Ang Biblia niingon nga ang langit, iyang trono ug ang yuta mo'y tumbanan sa iyang mga tiil. Kung atong tumiyon maigsoon, dako kayo ang Ginoo. Unya ang tao gamay. Ikaduha, ang tao makasasala. Dili pwedeng ang holy i-mix nato sa unholy mga igsoon. Dili og dili gina pwede. Og dili pod pwede mo direkta musulod ang Ginoo kanato tungod kay dako man siya. Mubuto ta mga igsoon. Dili ta mabuhi mga igsoon, mga higala. Pero kanang mga kung sa Tagalog pa suliranin, kung sa Bisaya pa ka na mga problema sa tao, siya na po'y naghatag ana og mga solusyon mga igsoon. Una, ang tao ang Dios sa langit tungod sa iyang tinguha ug ugma sa tao, di ba? John 3:16, kabasa man gyud siguro tatanan ana. Nahigugma siya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Subot pasabot, iya diayang gihatag iyang hinigugma. Unya, kung atong patasan ni siya maigsoon, kining iyang anak maigsoon nga iyang gihatag sa ato, ming sulod ni siya sa proseso. Una sa mga langit, diha sa iyang tuong kamot sa iyang amahan, ninaog siya sa yuta, nagpakalawas siya. Unya sa iyang pagpakalawas maigsoon, iyang gisulod kining madunuton nga lawas sa tao. Kining lawas sa tao nga dunay sala. Kining lawas sa tao nga dunay kamatayon. Sama ni karon. Dunay kamatayon. Pero tungod sa iyang gugma, iyang gihatag iyang bugtong anak kanato. Unya nagkinabuhi kining Kristo sa yuta sulod sa 33 ug tunga ka tuig. Unya mingsaka kini sa cross maigsoon. Tungod sa pagpasipala sa mga tao, apan kini usapod ka proseso para madawat nato o para musulod siya sa usa ka proseso nga ato na siyang hingpit nga madawat. O dito sa cross maigsoon, sa iyang pagkalansang, gidughang ang iyang kilid. Unya dunay duha ka elemento nga mingagay niya na. Unang elemento mao ang tubig, ug ikaduha mao ang dugo, maigsoon. O kining duha, duna ni siya kining significance sa atong experience ingon nga mga magtotoo. Kung nituo ta kay Kristo maigsoon, dunay dugo niya nga nagtubos kanato sa atong masala. O dunay tubig nga naghulagway usab sa iyang pagpaambit sa iyang kinabuhi kanato. Unya, sa pagdughang kaniya maigsoon, namatay man si Kristo, muna sa atong gikanta ganina, ang kamatayon dili makapugong. Kaya ano man, si Kristo sa iyang pagkalansang namatay siya o gilubong siya. Apan ang kamatayon wa nakahupot kaniya mga higala. Si Kristo usa ka manluluwas nato maigsoon. Nabanhaw siya sulod